Paano mo makakayanan ang stress? Ano-ano ang mga bagay na dapat mong isaisip para maharap mo ito? Sa nakaraan nating video, napag-usapan natin kung ano ang mga dahilan kung bakit na-stress ang isang tao, gayon din ang nagiging epekto nito. Sa video na to, pag-uusapan naman natin kung paano mo mahaharap ang stress, at kung ano-anong mga hakbang ang kailangan mong gawin para makayanin mo ito, at mabawasan ang stress mo. Ang una sa mga dapat mong gawin, ay alamin kung ano pinagmumulan ng stress mo. Kailangan mong mag-relax, at ituon ang iyong sarili, hindi sa mga negatibo, kundi sa mga positibong bagay. At mag-isip ng mabuti, kung ano ang dapat mong gawin. Kung ang stress mo ay dahil sa dami ng iyong trabaho, mainam na schedule mo ito ng maayos, at pag-isipan kung paano mo mapapagan ang mga gawain mo. Tandaan, na baka ang nakaka-stress sa iyo ay hindi naman nakaka-stress sa iba. Ang stress mo ay nakadepende sa pananaw mo sa mga bagay-bagay. Sa bawat sitwasyon, nararapat mo itong tingnan sa positibong paraan, lookan mo ang iyong pananaw, at huwag pag-iisipan ng iba, na sila ay may masamang motibo sa iyo. Ang ikalawa na dapat mong gawin ay maging maayos ka sa lahat ng bagay, at maging sa sarili mo. Hindi mo dapat ipagpaliban ang mga bagay na dapat mo nang gawin sa ngayon. Dahil ang mga gawain na hindi mo magagawa ngayon, ay gagawin mo rin bukas, at ito ang siyang magpapabigat sa mga gawain mo at makadaragdag sa stress mo. Hahaba lang ang listahan ng mga dapat mong tapusin, at ito ang magpapahirap sa iyo. Mababasa natin sa unang Korinto 14:40 na, mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Kung kaya, dapat kang maging organisado, para hindi dumami ang gawain mo. Makabubuting itama ang lahat ng mga mali mong pag-uugali, na nagiging dahilan ng pagpapaliban mo sa iyong mga gawain. Maging makatotohanan ka sa paggawa ng schedule mo at importante na masunod mo ito. Para hindi ka laging naghahabol sa deadline mo at maiwasan mo ang matinding stress dulot nito. Ang ikatlo na dapat mong gawin ay magtakda ng prioridad. Kailangan mong matiyak na magawa ang mahahalagang bagay. Sa pamamagitan ng paglilista ng iyong mga gawain, malalaman mo kung ano ang mga hindi pa dapat gawin, mga gawain na pwede mong ipagawa sa iba, at maging ang mga hindi na kailangang gawin. Kung kontrolado mo ang oras mo, mapag-iisipan mong mabuti kung paano mo ito gagamitin sa tamang paraan, nang hindi ka laging nagmamadali. Huwag mo rin kakalimutan na laging maglaan ng panahon sa pagpapahinga, dahil ang kaunting pagpapahinga ay makapagpapalakas sa iyo at makakabawas sa stress mo. Ang ikaapat na dapat mong gawin ay maging balanse sa mga bagay-bagay. Kailangan mong magkaroon ng balanseng pananaw sa pera at trabaho. Ang sabi ng Ecclesiastes 5:12, ang mayaman ay hindi pinatutulog ng kanyang kasaganaan. Kung kaya, hindi ibig sabihin na kapag marami kang pera ay mababawasan na ang stress mo at magiging masaya ka na. Baka nga madalas nakabaligtaran pa nga ang nangyayari sa inaasahan mo. Kaya mainam na mag-relax paminsan-minsan, at hindi puro trabaho. Makakabawas sa stress mo kung nagagawa mo ang mga bagay na maaaring makapagpasaya sa iyo. Napakahalaga na maglaan ng oras sa pamilya, gaya ng pamamasyal at pagkain kasama nila. Malaki din ang maitutulong kung iiwasan mo muna ang mayat-mayang pagtingin sa gadget mo, lalo na at kung ito ay tungkol sa trabaho, kung hindi naman oras ng trabaho. Kung gagawin mo ito, mas may enjoy mo ang mga moment habang kasama mo sila, at nang tuluyan ng mabawasan ang stress mo na nadarama. Ang ikalima na dapat mong gawin ay alagaan ang sarili mo, gaya ng pag-eehersisyo. Ang regular na pag-eehersisyo ay magpapaganda ng iyong kalusugan. Sa pamamagitan din ng pag-eehersisyo, gagaan ang iyong pakiramdam. At mas gaganda ang reaksyon ng katawan mo sa stress. Siguraduhin mo rin na magkaroon ka ng sapat na pahinga, makakain ng masusustansyang pagkain at hindi malipasan ng gutom. Iniisip ng marami na natutulungan silang maalis o mabawasan ang stress nila ng mga nakakasamang solusyon gaya ng paninigarilyo, pag-abuso sa droga at alkohol. Pero lalo lamang silang na-stress habang tumatagal dahil posibleng sirain nito ang kalusugan nila at maubos ang naipong pera. Kung kaya dapat na iwasan mo ang mga ito dahil hindi ito makakatulong sa iyo bagkus magdagdag pa ito sa stress mo. At kung malala na ang nararamdaman mong stress, huwag kang mahihiyang magpatingin sa doktor, dahil malaki ang maitutulong nila sa iyo para mabawasan ang stress mo. Ang ika-6 na dapat mong gawin ay humingi ng tulong sa iba. Maaari kang makipag-usap sa mga taong nakakaunawa sa iyo.
Ang mabait na pananalita ng iba ay makakatulong sa iyo upang gamaan ang loob mo. Pinanggit sa Kawikaan 12:25 na, ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Kaya napakahalaga na maipakipag-usap mo sa iba kung ano ang nakakapagpa-stress sa iyo, para matulungan ka na tingnan ang mga bagay-bagay sa iba't ibang anggulo at mahanapan niyo ito ng solusyon. Gagaan ang loob mo kung masasabi mo sa iba kung ano ang mga niloloob mo at nagpapastress sa iyo. Ang ikapito na dapat mong gawin ay mamuhay ka ngayon, nang hindi gaanong nag-aalala para sa araw ng bukas. Ang mga alalahanin ay bahagi na ng buhay, kung kaya pinapayuhan tayo ng Biblia sa Mateo 6:34 na, huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Ang lahat ay maaaring mabalisa ng dahil sa stress. Kung kaya dapat mong tanggapin na hindi mo maiiwasan ang lahat ng stress. Kung ngayon pa lang ay mag-aalala ka na sa mga bagay na hindi maiiwasan, ito ay magpapalala lang sa stress mo. Kaya makabubuting huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw dahil magdaragdag lang ito sa mga alalahanin mo ngayon, lalo na at hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot mo. Ang panghuli at pinakamahalagang dapat mong gawin ay huwag mong pababayaan ang kaugnayan mo sa Diyos. Sa unang Pedro 5:7, hinihimok ka ng Diyos na, ihagis sa Kanya ang lahat iyong alalahanin, dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Napakalaking tulong ng panalangin, lalo na kung dumaranas ka ng malubhang stress. Ito ay tutulong sa iyo na makapag-isip ng mabubuting bagay at magkaroon ng kapayapaan ng isip. Maaari ka rin magbasa ng mga publikasyon na tutulong sa iyo na mapalapit sa Diyos. Pinibigyan din tayo ng Biblia ng karunungan at kakayahang mag-isip. Ang karunungan mula sa Biblia ay makakatulong para maiwasan ang hindi kinakailangang stress. Hindi lang pagkain, pananamit, at tirahan ang kailangan ng isang tao. Kailangan ng tao ang Diyos. Para maging masaya ka, dapat na maging palaisip ka sa kaugnayan mo sa Diyos. Malaki din ang magagawa kung magiging mapagpatawad ka sa iyong kapwa. Makakatulong ito na mabawasan ang sakit na dinadala mo, na nakapagpapabigat ng loob mo, na isa sa mga dahilan ng stress mo. Sa dami ng mga nararanasang problema, at bigat ng mga responsibilidad na kinakaharap ng mga tao, normal na lang ang stress sa ngayon. Pero magagawa mong maharap ang stress at makakayanan mo ito, kung iisipin mo ang iyong kalusugan, pakikitungo mo sa iba, pati na rin ang mga tunguhin at prioridad mo sa buhay, lalo na yon mga bagay na talagang mahalaga. Kung magagawa mo ang mga ito, makakayanan mo ang stress at magagawa mong harapin ito. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share and subscribe para sa mas marami pang video tulad nito. Thanks!